Nagbabalik po ang programang Remember When, Oldies But Goodies. Alam nyo po ba, mga giliw kong nakikinig sa kanilang mga tahanan, na ang albeyo ay akala ko dati, yung mga nakikita lang natin sa SM, sa Robinson, na namimigay ng flyers, nagbebenta ng kondominium. Yung pala meron ding albeyo na tumutulong sa ating kalusugan. At si DJ Tatamano po ay isa po sa makapagpapatunay na malaki ang naging improvement sa kanyang kalusugan simula nang siya ay mag-albeyo. Dati po, bago siya nag-albeyo, ay hirap po siya kung makapagsalita. Ngayon, mas mabilis na niyang nasasabi ang gusto niyang sabihin, at lumalakas na rin ang kanyang mga buto, mga kasukasuan, at mas madali na po siyang mag-exercise ngayon. Kaya kahit po meron tayong kapansanan na dulot ng stroke o ng iba pang mga sakit, may pag-asa pag tayo po ay may pananalig sa Diyos at ginagamit ng Diyos ang produktong albeyo at iFern at ang pampatanggal ng mga kulugo o warts at kalyo para po gumanda ang ating kalusugan. Dahil din po ang ating pong Pangulong Duterte ay isa ding ama. Noong June 12 ay bakit wala po si President Rudy Duterte? Ano po ba ang nangyari sa ating Pangulo? Bakit 4 na araw hindi na siya nagpapakita sa taong bayan? Bakit hindi niya minimiting ang kanyang gabinete upang pag-usapan ang problema ng bansa? Ano ang solusyon sa mga problema ng bansa? At hindi pa niya minimiting personally ang mga security officials kung kumusta na ang nangyayari ngayon sa Marawi, para po ang ating presidente ay posibleng magdesisyon na bago pa ang 60 days from May 23 na isinailalim ang Mindanao sa martial law. Kaya oposisyon man o administrasyon, nag-aalala sa nangyayari ngayon sa ating Pangulo. Well, lahat tayo mga tagapakinig, di ba DJ Tatamano, dapat din tayong magpahinga. Kaya kinakatwiran nila ang presidente ngayon ay nagpapahinga dahil napakatindi nung trabaho niya na ginagawa. Tama naman po, di ba? Magpapahinga tayo. Kahit ako, matindi ang pag-aaral, matindi ang trabaho. Kung nai-stress ka, dapat ka ring magpahinga. Pag nagpahinga tayo, lumalakas yung ating katawan. Pag meron tayong nararamdaman, tinutulungan ng pagpapahinga na makarecover ang ating katawan sa pagod at hindi tayo posibleng magkasakit. Kaya po, wala naman tayong dapat ipag-alala sa nangyayari ngayon sa ating presidente. I don't want to be always oppositionist sa ating mga statement dahil nandito tayo sa malaya at patas na pagpapahayag. Kaya kung sinasabi nila na ang ating Pangulo ay nagpapahinga at may mga importanteng mga paperworks na kanyang ginagawa, no? Nag-release si Secretary Bongo
ng pictures si President Duterte ay may pinipirmahang mga dokumento sa bahay pagbabago, no? Take note, no, our dear listeners, itong bahay pagbabago na ito ay ito yung bahay pangarap na kung saan tumira si dating Pangulong Noynoy Aquino, at doon siya tumitira, si President Duterte, kapag siya po ay nasa Maynila. Ano ba ang trabaho ng presidente? Kung marami siyang pinag-aaralang mga document, big sabihin, yung kanyang mga assistants na pinagpagawan niya ng mga administrative orders, general orders, executive orders, ay kanyang pinag-aaralan kung ito ba ay tama at naaayon sa batas. Dahil ang ating presidente ay isang abogado, kaya pinag-aaralan niya itong mga orders na ito na kanyang nakatakdang pirmahan, and marami din sa mga panukalang batas na naipasa ng 17th Congress sa first regular session ang nakatakdaring pirmahan ng Pangulo. Matandaan natin na nag-adjourn ng Kongreso itong nakalipas na linggo. At gusto naman ng ating presidente na bago ang kanyang State of the Nation address sa July 24 ay makapagbigay siya ng ulat sa Kongreso kung alin sa mga panukalang batas na nakalatag sa kanyang habag ang kanyang pipirmahan. Yaon ang gustong mangyari din ng ating presidente, kaya nagpapahinga rin si Mr. President. Maraming mga lumalabas na mga bali-balita o haka-haka na maaaring ang presidente daw ay may seryosong karamdaman. Dahilan kung bakit hindi siya nakapagpakita sa publiko since June 12. Whether you agree with the president or not, my dear listeners, our president is not just democratically elected by the people of the Philippines. He is also anointed by God to rule this country. Because I always remember what is mentioned in the book of Romans 13, na tayo ay magpasakop sa mga pinuno ng ating bayan dahil ang kanilang katungkulan ay galing sa ating pong Panginoong Diyos, at nakasaad din sa banal na kasulatan na ipagdasal natin ang mga pinuno natin upang magabayan sila sa kanilang pagdidesisyon para sa ikabubuti ng lahing Pilipino, para dumami ang mga taong mayayaman at kumukunti ang naghihirap, mas marami ang may trabaho, mas marami ang nagsasucceed sa kanilang negosyo kaysa naman sa walang trabaho at walang puhunan upang magnegosyo. We are hoping that the President is in good health as of this moment. Kung talagang seryoso na ang illness ng President, according to the Constitution, dapat ipaliwanag ng Secretary of Foreign Affairs, Secretary of National Defense, National Security Advisor, at ni AFP Chief of Staff, Lieutenant General Eduardo Anyo, ang serious illness ng ating
presidente. Sila ang mga taong nakasaad sa saligang batas sa Article 7, Executive Department, na may access doon sa kalagayan ng ating Pangulo. We are demanding on behalf of the more than 100 million Filipinos na ang personal na doktor ng Pangulo ay magbigay ng paliwanag sa pulong balitaan o press conference kung ano na ang nangyayari ngayon sa kalagayan ng Pangulo. Kung based doon sa rekomendasyon ng doktor, kailan siya pwedeng magpakita sa publiko at kailan siya handang sumagot sa mga tanong ng press people pagdating sa kalagayan ng kanyang kalusugan. Hindi naman po bago sa akin itong pagpapahinga na to ng ating presidente dahil sa 3 buwan noon na pangangampanya, buong Pilipinas ang inikot ni President Duterte upang ligawan ang sambayan ng Pilipino na karapat-dapat siyang maging presidente ng Pilipinas. Kaya after election, ang presidente ay nagpahinga. Pinakita ng kanyang mga katiwala yung napakagandang lugar na pahingahan ng presidente sa Davao. Kaya po, we have to believe in good faith na ang inire-release ng Presidential Communications Office ay makatotohanan tungkol sa mga naging aktibidad ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pero makakabuti po, for the sake of transparency, na yung pinakikita na ang presidente ay sumasaludo sa mga kawal ng sandatahang lakas ng Pilipinas sa Villamor Airways, yung pagpipirma niya ng mga dokumento sa bahay pagbabago, ay makita yung date. We want to see the date, we want to see the time and hour para mas transparent sa ating mga kababayan kung kailan niya ginawa itong mga activities na ito. May nagsasabi daw po na ang presidente ay tumagal sa Metro Manila at hindi daw umuwi ng Davao City since the celebration of the 119th Independence Day. Kaya for me, we have to rely on what the office of the Presidential Communications Staff or Presidential Management Staff, kung ano yung mga kasalukuyang aktibidades ngayon ng ating Pangulo. Ako'y naniniwala, mga tagapakinig, na ang ating Pangulo naman ay darating din ang pagkakataon na siya ay muling makikipag-usap sa mga mamamahayag kung ano ang kanyang mga naging aktibidades sa araw ng kanyang pamamahinga, at ipapaliwanag din niya kung ano ang kanyang kasalukuyang kalagayang pangkalusugan, kung ano pa yung mga activities na lilimitahan ng presidente at yung mga activities na kayang-kaya niyang gawin, at yung mga activities sa trabaho na pwede niyang i-delegate sa kanyang executive secretary, cabinet secretary, at iba pang mga miyembro ng ganyang gabinete.
we have to remember, dear listeners, na kahit ang presidente ay hindi nagpe-preside sa cabinet meeting, pwedeng magkaroon ng cabinet meeting sa Aguinaldo Hall sa Malacanang, even if the president is not present. The president can authorize the executive secretary or his cabinet secretary to preside in a cabinet meeting. Nakita ko na yan last year nung si VP Leni Robredo pa ay chairperson ng Housing and Urban Development Council. Hindi present noon si President Duterte, pero sino ang nag-preside sa meeting ng gabinete? Walang iba kundi si Secretary to the Cabinet, former Maribohok Bohol Mayor Secretary Leoncio Ebasco Jr. So kahit sinong member ng gabinete designated by the President can preside in a cabinet meeting kahit na absent ang President. Kaya nga meron siyang alter ego na pine-presume natin o pinalalagay natin na anuman ng ginagawa ng kanyang gabinete, ayon na rin ang kagustuhan ng ating Pangulo unless ito po ay ipawalang bisa ng ating Presidente Rodrigo Duterte. Kaya may mga bali-balita na na-stroke daw siya o bedridden daw siya. Huwag tayong basta-bastang maniniwala sa mga ganong mga haka-haka. Kung gusto nating paniwalaan yon, kailangan nakita natin na ganon talaga ang kalagayan ng ating presidente bago tayo maniwala sa ganoon. Hindi nakakatulong ang mga speculations na masama na ang lagay ng Pangulo, na she is already serious incapacity to rule the presidency. Tingin ko hindi nakakatulong ito eh. Kahit na may mga kautusan, may mga maling ginagawa ang ating presidente, we have to pray for his good health pa rin. Kasi siya pa rin ang ating presidente. Kung may masama man nagagawa ang ating presidente, mayroon tayong hindi nagugustuhan. Some people gusto na nilang mawala si Presidente Digong sa power. It will take place, ladies and gentlemen. Pero hayaan natin na ang Diyos ang mag-alis sa kanya sa pwesto. Naalala ko tuloy ang sinasabi sa salita ng Diyos na ang Diyos ang nagtatalaga sa hari at siya din ang nag-aalis sa hari. Kapag hindi na sumusunod ang Pangulo sa plano ng Diyos sa Pilipinas, Diyos na mismo ang mag-aalis sa ating Pangulo. Remember that, ladies and gentlemen. Kaya I wish the President is in good health, na ang Panginoon, kung ano man ang nararamdaman niya ngayon, mapagmahal, maawain, mapagpatawad ang ating Panginoon kahit gaano siya makasalanan na tulad namin. Kayang-kaya siyang patawarin ng ating Panginoon at bibigyan pa sa kanyang mga kasalanan at bibigyan pa siya ng chance na itama
whatever mistakes na kanyang nakukumit sa kanyang mga gawain, mga pananalita bilang presidente ng Republika ng Pilipinas. Kaya I believe sa sinabi ng ating Vice President Leni Robredo na may dahilan kung bakit ang ating Pangulo ay hindi nakisama sa pagdiriwang ng araw ng kasaysayan. And I agree with my conversation yesterday with the President of Asia Development Consultants, Mr. Joey Carinan. Ito ang lengguwahe at pananalita ng isang tunay na diplomat. Yung pagiging diplomat ay hindi ko nakikita sa ating Pangulo. But hopefully, dahil nakaisang taon na si President, he will be able to adjust himself in the way na nagsasalita siya, in the way na nananamit siya, na siya po ay maging isang tunay at ganap na diplomat. Not only pag nakikipag-usap ka kay Xi Jinping, kay Vladimir Putin, kay Donald Trump, even if you address the Filipino community, Mr. President, sa Qatar, UAE, China, Hong Kong, Vietnam, and other countries throughout the world, nandoon ang paggalang, nandoon ang pagrespeto sa mga mamamayang Pilipino na bawas mura. Pwedeng magalit, pero kailangan matutong gumalang at matutong pigilan ang damdamin upang makaiwas sa masasakit na pananalita ng isang Pangulo na maaaring magbunsod ng hindi pagkakaunawaan at pagkakawatak-watak ng sambayanang Pilipino. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po si TJ Jan at si DJ Tatamano sa programang Remember When Oldies But Goodies. Tatamano, baka meron pa kayong gustong ipahayag? Wala na, mag-post na lang kayo ng inyong mga kasagutan sa ating inaanong katanong. Kung ano ba palagay nyo nangyari kay Tata Digong. Hanggang ngayon na wala pa tayong desisyon. Talaga nangyari. Paalala po ni Sir Tata, mag-comment na po tayo kung ano ang tunay na kalagayan ni Pangulong Rodrigo Duterte. At dahil po Father's Day, magbibigay po kami ng Tata Mano Angels t-shirt. Libreng-libre po to, ha. Free t-shirt. Yung 8 makakasagot, unang 8 makakasagot, may free na t-shirt from Tata Mano Angels at may tongkat alipa, pampalakas ng buto, ng kasukasuan ng ating katawan. Magkita-kita pong muli tayo sa susunod na Biyernes para sa Remember When Oldies But Goodies.